Miss Lailani Chua. Good evening. We'd like to acknowledge the presence of Pegasus, Sermon, Miss Karen there. Nagkamali pa ako ng taas kanina ng kamay, pero I will be in Bangkok on April 27. So, to our team Elite Pavos na nandito, si Miss Luhamaro, our very own Miss Lali Pedregosa, and Miss Angela Penson, our Diamond 3 stars, 2 stars in the house, and 1 star, our guest, welcome po tonight. And good morning pala. So, syempre po yung testimony ko is, it begins in the family talaga. And actually, nung introduce ko sa akin ni Ms. William, my sponsor, BFF, and business partner, sa dami rin ng business po namin. I'm very thankful na kinulit niya ako during the pandemic time. And I met Sermon sa Zoom meeting. And talagang, kahit na gano'n ako mag-busy, talagang sinituin niya na makinig ako. And that pakikinig na yan, nilalakasan ko talaga dun sa buong bahay namin para marinig din ng mga kapatid ko. Kasi alam nila, napakarami kong business na i-introduce sa kanila, nakukulitan na sila sa akin. And dahil nilakasan ko yung nung time na yon, ang nakapakinig ay yung pamangkin kong 11 years old. So meron doon na, actually ang purpose ko talaga, kaya ako nakinig, is to test the product para sa akin, bago ko introduce sa mga kapatid ko. Kasi kailangan ako muna. Kasi mahirap yung sila yung ginagawa kong guinea pig. Mahirap yun. So, nung nilakasan ko, biglang dumaan sa room ng nanay ko dahil nandun ako sa Aklan that time. How I wish na nabutan ng nanay ko yun. So, na-introduce sa akin, namatay ang nanay ko September. In-introduce ni Miss Willen, October. So, pinakinggan ko po yun. And nung dumaan siya, narinig niya yung isang testimony for the asthmatic person. Bigla siyang pumunta sa akin. That time, pwede po natin makita. Si Mikan is my niece. Asthmatic siya, 6 months. 6 months old lang, until 11 years old. So yun yung time na during pandemic, siya yung katabi ko doon sa room ng nanay ko. Kasi maliit siya eh. So pinakamaliit siya doon sa lahat ng pamangkin ko, matatangkad yung pamangkin ko, except Mika. So every month, na-hospitalize siya. And merong time na nag-DOA siya. And sobrang iyak ng kapatid ko. Nandito kami noon sa Manila. Iyak ng iyak kasi nga nag-DOA yung anak niya. Pero na-revive naman siya. So, talagang binantayan ng sister ko for 7 years. Hindi siya nagtrabaho. Anak lang ang tinake care niya. And anong effect ng nebulizer sa bata? Mainitin ang ulo. Killjoy lagi doon sa mga lakad namin. Tuwing uuwi kami ng Aklan. And then, growing up, naghihinder yun sa kanya. Hindi siya makapag-physical activity. And yun nga, lagi siyang na-hospitalize. Siyempre, pag na-hospital ang isang pamangkin, lahat kami nadadamay din, di ba? Lalo na yung mga single, kagaya ko. Single but happy. So, nung narinig na yun, nung narinig niya po yun sa Zoom, bigla siya tumabi sa akin. Tapos nakinig ng Zoom meeting. And after that Zoom meeting, in-approach niya ako, Tita, pwede ba ako dyan? Pwede ba ako uminom niyan? Huh? Sabi ko, sigurado ba? Mahal nito. Sabi ko gano'n sa kanya.
Pero sige, paiinumin kita sa isang kondisyon. Pwede ka ba mag-testimony kapag umukay ka? Kaya yun po yung sa Zoom na first time nag-testify kami during that pandemic time. Kasi nung nag-take po siya, parang first battle, nakakapaglaro na siya basketball. Second battle, parang in-attempt niya po ng bike. And then, ayan po siya. Ito lang siya. Ito ang mama ko. And brother and sister niya. Yung sister ko, yung mama niya. And then, ika-fourth battle, sige, pwede po na. Nung ika-fourth battle, nagpabili po siya ng bike. Tinry niya na mag-bike from New Washington to Dumaguete, parang 10 kilometers. And then, sumama na siya sa mga friends. And then, after the 7 battles, sumama siya sa bike run. 42 kilometers per hour. So, without yung nebulizer niya, umokay po siya. Hindi lang yon kasi during the pandemic time, ang daming affected na bata. Nakita ko sa kanya, sobrang siyang depressed. Kasi gusto niyang mag-part siya. Dahil gumraduate po siya ng grade 6 eh. Iyak siya ng iyak. Bakit may pandemic? Bakit hindi ako nakamarcha? Puro bakit? Tapos, lahat pati yung modular learning, kinu-question niya, bakit pa may ganito? Bakit pa ganun? Bakit hindi ako makalabas lahat na ganun? So nakita talaga namin how depressed he was during that time. And then, because of the third year, during pandemic time, lahat po kami sumasagot ng assignment niya. Pero nung lumabas na po ako ng Manila, kasi nandito ang work ko, laging brownout sa Aklan, walang wifi, nadidepress din ako doon dahil hindi ako maka-work. Dahil as a software programmer, I need to deliver yung programs ko sa client. So, nakita ko ang transformation niya. Hindi na siya nagko-call tita, call pinsan kapag may mga assignment, may exam. Kasi sabi niya, ma, kaya ko na ito. I can do this. And then sumali siya. And nagkaroon siya ng confidence lalo sa sarili niya kasi tumaas na siya. So matangkad na siya ngayon sa akin. So kasing taas na siya ng kuya niya na 5'9". So ganoon nakataas. So nakatulong talaga yung fourth year dun sa growth niya. Doon ko nakita na sana lahat tayo bigyan natin yung mga pamangkin, anak. Kasi malaking tulong even sa mental development nila and confidence po nila. So until now, maintenance lang niya once a day. Iniinom yung fourth year. Although ilang bottles talaga, more than 14 bottles. So, yun lang po for my pamangkin. And I hope na-learn din po kayo sa sharing